Hello everyone. Ang topic natin ngayon na pag-uusapan ay about naman sa parallel circuit. So, parallel circuit. So, pag sinabing parallel circuits, ang parallel circuit ay mapo-form kapag two or more components are connected across a voltage source. So, a parallel circuit is formed when two or more components are connected across a voltage source. So, ano ibig sabihin yan? So, example, ito yung voltage source natin. So, ang sabi dyan is two or more components. So, ang pinaka-components natin dyan ay resistor. Yan, resistor. So, ang gagamitin natin is resistor. Two or more. Two or more. So, ito, dalawa. So, connected siya. So, itong point na to ay directly connected. No? Connected across. So, ito yung pinaka-point ng battery natin. So, ito yung 2 points. So, directly across sa voltage source. Voltage source. So, itong wire na to ng resistor na una, yan, directly siya connected dito sa dalawang point ng battery across. So, yung kasunod is directly connected din dito sa point na to. Yan ang parallel circuit, directly connected across sa point na to. So, since ito kasi, bakit ka pa mag-dediretso ng wire papunta dito sa point na to, kung pwede ka namang kumunik dito. So, yun. So, kaya naging ganyan yung itsura ng parallel circuit. So, kukunik ka na lang dito ng diretso sa point na to. So, itong pangalawang resistor. So, dito sinabi niya 2 or more, hindi niya sinabing 1 or more. Sinabi niya 2. So, ibig sabihin, ang pinaka-itsura talaga ng parallel circuit ay dalawa at higit pa. Kasi pag isa lang yung circuit mo, ito kasi, pag isa lang, ang tawag dito ay simplified circuit or equivalent circuit. Ito kasi pag na-simplified itong circuit na ito, ang pinaka-end niyan is ito. Ito yung pinaka-equivalent circuit niya. So, halimbawa, yung series circuit, example, yung series circuit. Yan. 2 or more din. Example. So, ito, pag na-simplified, ang end niyan is ito din. Ito din ang end niyan. Example, 1 kilo ohms to. 2 kilo ohms to. So, pag pinag-add mo yan, ang equivalent resistor niyan is 3 kilo ohms. So, ito na yung mag-a-act as equivalent resistor. Itong 3 kilo ohms. So, ito na ngayon yung 3 kilo ohms. So, yan ang ibig sabihin ng kapag isa lang yung nakakabit. Yan yung pinaka simplified circuit or simple circuit. Ibig sabihin may pinanggalingan siya. Either itong parallel or itong series circuit or depende sa circuit. So, yun ang ibig sabihin ng isa ng parallel circuit. So, ano pa yung pwede nating idagdag sa parallel? So, ang parallel circuit ay example na circuit na pinakaginagamit natin sa ating wiring sa bahay. So, ibig sabihin, yung wiring natin sa bahay ay parallel circuit. So, yung klase ng circuit natin
sa bahay ay tinatawag na parallel circuits. Kasi kung example, ito yung pinaka fuse box mo. So, siyempre, meron niyang dalawang connection galing sa meter base. Example, ito yung pinaka source mo. Now, ito kunwari yung mga outlet mo, yung mga outlet mo sa bahay. Yan, mga saksakan, power outlet, yan. Sorry sa drawing ko. Yan. So, ganyan ang itsura nun eh. Tapos yung mga ilaw natin, ito yung ilaw. Dalawa din yan. Sample yan. Sorry po sa drawing. Yan. Yan. Dalawa. So, ito, directly connected yan. So, maglalagay ka dyan ng the wire, tapos maglalagay ka ngayon ng splicing box dyan or junction box na pinaka-connection ng lahat. So, ito, parallel. Ito yung pinaka point 1 at point 2. So, ito yung isa nakakonect dito. Tapos yung isa nakakonect dito. Tapos ito, may jumper na yan dito sa ilalim, sa loob ng saksakan natin. So, yan. So, ito ganun din. Connected dito. Hindi siya series parallel siya. Connected directly dito. Yan. Ito rin. So, ito connected na dito. Tapos ito. So, ito, pwede na rin ditong kumonek. Yan. So, ito, pwede na rin dito kumonek. So, itong ilaw, directly din yan dito. So, dito. So, ito, pwede na siyang kumonek dito. Kasi naman pupunta pa siya dito. So, dito na lang. So, ito, dito. So ito yung pinaka-example ng natin sa bahay. Ang ginagamit natin ay parallel circuit. So, yun ang sabihin ng ating parallel circuit. So, marami tayong itsura ng parallel circuit, ano? Lalo-lalo na kapag nag-aaral ka ng electronics or electrical. So, ang mga na-encounter mong itsura ng parallel circuit ay unang-una may ganito. So, yung isang battery mo nasa gitna. Tapos, ito. Yan. Yan. Yan ang itsura ng mga parallel circuit. So, pangalawa, ito naman, ganito naman. Yan. Yan, parallel yan. Tapos, mayroon pang ganito. Meron pang ganito, ito. Tapos, ito. Tapos, ganyan. Tapos, ganyan. Tapos, ganyan. Yan. Yan eh. Kumbaga, para ka lang lilituhin, ano. Pero ang pinaka-diskarte dyan kapag mag-a-analyze ka ng isang parallel circuit, yung resistance nito from this point, so sa mga point niyan, dapat less resistance or zero, practically zero resistance yan. So, ito, zero resistance yan, walang ibang connection. Yan, zero resistance. Itong point na to. Kumbaga, nag-a-act siya as one point. Ito, as one point lang. So, masasabi mo siyang directly connected dito sa point na to. So, ito. Itong part na to. So, less resistance or zero resistance. So, yan. So, ganun ang tinatawag na parallel circuit.